Okay, okay, okay. Good afternoon mga mga kalahing Pilipino. Nandito na naman si Kalahing Saban para ibalita ko kayo sa mga sariwang ulat o balita. No. Ang atin pong mga talakayin ngayon mga kalahi ko ay patungkol po ito sa nag-leak na message ng ating Presidente Bongbong Marcos patungkol po sa private conversation naglilik ngayon at pinakamainit na isyu na pinag-usapan sa buong social media. O ngayon ipaabot ko sa inyo itong information na naglilik sa social media at saka marami na ring nakaalam patungkol po dito, patungkol po sa message ng ating mahal na presidente, no. But bago po ang lahat mga kalahi ko, no, nais ko sana na hingin sa inyo ang pabor na mag-subscribe muna, parang madagdagan din ang atin pong mga subscriber dahil napakaliit talaga ang channel ni Kalahing Saban. Bago po tayo magpatuloy, kaya mga kalahi, parang awa nyo na, no? Mga kalahi. So, now, no, umpisahan natin mga kalahi ang patungkol po sa mensahe na ikinikalat ni Tunying Taberna, no? Ito po si Tunying, siya po ay napaka-popular na vlogger at saka siya din ay isang announcer sa isang sa mainstream media, no. Kaya hindi po ito basta-bastang vlogger, napakalaking vlogger ito. Ngunit sa kanya galing talaga na kumalat, galing sa kanya ang message patungkol sa mensahe ng ating presidente na inutusan daw ni Bongbong or ni PBBM ang Kongreso na hindi mag-file ng impeachment against VP Sara Duterte, no? Kaya maraming nagre-react na ngayon, lalo na sa mga loyalist sa BBM, lalo na sa mga BBM supporters and BBM vloggers, no? Maraming nagbigay ng interaction patungkol sa mensahe at saka marami ding parang nadismaya, no? Dismayado patungkol sa pinababang desisyon ng ating Presidente Bongbong Marcos dahil sa gitna ng kaguluhan sa pagbabatikos ng Duterte o Duterte family, lalo na sa ating Vice President Sara Duterte, ay talagang nagawa pa niyang kumbaga i-ignore ang lahat ng mga sinasabi, no. Dapat sana ang iba naman ang komentaryo sa iba kasi dapat sana, no, bigyang disciplinary action, kumbaga ikukulong, i-impeach. Yun ang gusto ng karamihan sa mga BBM supporters. Yun ang nangyari ngayon mga kalahi. Kaya ito po ay napakainit na issue ngayon na nabitawan ng ating presidente na nagsabi siya na hindi na kailangan na mag-file pa ng impeachment para kay VP Sara Duterte. Ngunit hindi po ito matanggap sa karamihan, no, lalo na sa mga loyalist ng BBM, no, administration, no. Parang hindi matanggap, gusto talagang paparusahan talaga itong si VP Sara dahil sa mga masasamang pinagbigkas, masasamang ugali na pinapakita niya sa buong Pilipinas. Kaya hindi naman natin masisisi mga kalahi, no, yung yung opinion ng iba kasi mayroon naman tayong karapatan na magpalabas sa atin pong opinion, sa atin pong tinatawag na emosyon, no. Dahil marami namang nasaktan sa mga binabanggit sa mga Duterte family against BBM na kumbaga nakakasakit talagang pakinggan, no. Kaya iwan ko kung ano talaga ang mangyari sa dulo, iwan natin. Ngunit ang katotohanan naman mga kababayan ko, hindi naman kahit i-withdraw pa o kahit hindi magpo-file ng impeachment against VP Sara Duterte, ang Kongreso or ang Marcos family, hindi naman pwede naman
mayroon naman ding karapatan na mag-file ng impeachment ang ibang tao. Kasi ano naman, no, may karapatan naman, may right naman kung mayroong mag-file ng impeachment against ni Sara Duterte, no. Ibig kong sabihin, katulad ni Trillanes, no, kung siya po yung mag-file ng impeachment against Sara Duterte, so may kalayaan siyang mag-file ng impeachment, o ibang grupo o sino bang taong gustong mag-file ng impeachment, may kalayaan, no. Kung hindi man ma-impeach ang ating BP sa Kamara o sa Kongreso o baka sa ating presidente, ang iba, no, may karapatan silang magpa-impeach ni Sara Duterte, no. Yan kasi para sa akin, no, ito na ang panahon sana, no, dapat ang Vice President naman, Sara Duterte, babae pa naman siya, dapat ikaw, Sara Duterte, no, huwag ka namang magpadala sa init ng ulo, no, huwag ka naman kumbaga yung bukal mo ay napaka-reckless, no, o yung kung ano na lang ang sasabihin mo, hindi mo alam na ito pa pala'y labag sa konstitusyon, o ito pa pala'y nakakasakit sa pangdinig, lalo na sa mga taong natamaan, no. Kaya yon ang advice ko sa atin pong Vice Presidente, na ikaw dapat sana huminahon ka sa pananalita mo na pagmumura, pagbabanta, dahil walang magandang patutunguhan dyan, no. Maraming magagalit sa inyo, maraming mga ayaw na sa inyo, ayaw na sa mga Duterte na pangalan dahil sa mga pag-uugali. Dapat marunong din kayong magpakumbaba, no. Sinabi mo pa sa harapan ng mga media na no time to return, no, mga magkabalikan pa kayo ni Bongbong Marcos, na hindi na kayo magkaayos. Sinasabi mo yan sa harapan ng media na ayaw mong makipagsundo na, ayaw mo na talaga, no. Separado ka na talaga sa administrasyon. Hindi naman dapat sanang bigkasin mo yan dahil ikaw po elected, no, elected official, elected Vice President. Dapat sana ay ikaw po makipag-alay, na makipagtulungan para sa ikauunlad ng ating bansa. Ikaw po tulong ka sana ng ating mahal na presidente, no. Huwag yung zealous, no? Ayaw mong ma-disappoint ang pagka-vice president mo, no. Huwag matakaw ng tinatawag na posisyon sa gobyerno. No, ngayon mga kalahi, no, ito po ang sinabi kasi marami talagang mga nag-react na mga vlogger, mga BBM supporters, BBM vloggers patungkol sa sinabi, message or mensahe ng ating Presidente Bongbong na ipinagkakalat ni Tunying Taberna na hindi daw mag-file ng impeachment, no. Sabi, may ipakita ako sa inyo na talagang galing sa bibig ng ating Pangulo. Siya ang nagsalita na hindi na kailangan na mag-file pa ng impeachment against Sara Duterte, no, dahil daw hindi na kailangan kasi parang nakakagulo, no, hindi na patulan. Okay, ito panoorin ninyo mga kalahi. Ito ganito, yon. Tingnan nyo. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all that, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Thank you, sir. So, yun yun. Yun yung video mga kalahi ko, mga kalahing Pilipino na
naging viral ngayon dahil sa mga message ng ating presidente patungkol sa impeachment against Sara Duterte. So ayaw, no, siya po ang nag-utos sa Kongreso na huwag, kasi hindi naman daw importante, no, unimportant daw si Sara Duterte. So hindi na kailangan na mag-wasting time pa sila, no, to persecute Sara Duterte for impeachment. Kaya ang desisyon ng ating Pangulo na hayaan mo na, no, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon para patungkol dyan, no. Marami pa daw gagawin dapat sana para matuunan ang problema sa ating bansa, problema sa ating bayan. Kaya yun na lang ang focus, yun ang focus. Pero hindi naman sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na itigil, no, ang questioning, ang Quadcom hearing. Hindi naman sinabi kasi kailangan talagang questioning. Yung punto lang ng tinatawag na impeachment, no, huwag na lang pababain sa posisyon ang ating Vice President. Para sa akin, mga, no, kalahi, ito po'y nagpapakita ng napaka-godly na attitude ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Ito po'y godly dahil ito pong prinsipyo na to, bagamat para sa kanya hindi niya alam yata na ito po'y biblical, ito po'y nasa Biblia. Ang ginawa ng ating Pangulo, mga kalahi, nagpapakita po ito ng isang makadiyos na pananalita o desisyon. Decision making ng ating Pangulo ay ito po'y makadiyos. Ayaw niyang gantihan. Ayaw niyang gantihan ang mga masasamang ginawa ng Vice Presidente. Ito po'y alam niyo mga kalahi, ito po ang konsepto talaga ng ating Pangulo, PBBM. Ang konsepto niya ay ayaw niya na ang membro sa ating bansa, no, ito pong bansa natin, ito po i-consider na isang pamilya. Ang buong bansa considering as a family. At ang tatay dito, ang father of the family, the head of the family, ito pong presidente natin. No? Ito parang inline po ito sa banal na kasulatan na itinuturing ng ating mahal na presidente bilang isang ama ng isang pamilya, ang bansang Pilipinas, no? Ang ginawa niya, ayaw niyang magkagulo at ayaw niyang bigyan na ikasasama sa kanyang membro sa pamilya. Kasi siya ang tatay, siya ang ama ng ating bansa. Tayong lahat itinuturing ng mga anak. Ayaw niyang magkagulo ang kanyang mga anak. Gusto niya na magkaisa. Kasi yun, naalala ko tuloy yung campaign period sa presidential noong 2022. Ito talaga ang panawagan ng ating presidente na magkaisa po tayo sa ikaunlad ng ating bayan. Kaya ayaw niya na may portion sa bansa ng Pilipinas as a family, ayaw niyang mayroong nagkagulo. No? As a father of our nation, no, sinisitol niya ang lahat ng portion na nagkagulo. Tulad ng isang tatay sa isang household, tatay ng isang pamilya. Bagamat may mga paninira, ngunit nananatili na ang konsepto bilang isang tatay, bilang isang ama ng bahay, ng pamilya, talagang ayaw niyang magkagulo ang kanyang mga membro sa pamilya o mga anak. Diba? Bagamat kailangan naman sana na i-disiplina. Kasi dyan sa ating pamilya, nakuha ninyo ba mga akalay? Sa pamilya natin, mayroon pong magulang. Dyan sa magulang, may mga anak. At sa mga anak ng isang pamilya, anak ng mga magulang,
ay hindi naman lahat ay mga matitino o mababait. Mayroon talagang mga anak na mga tiwali. Mayroong mga anak na bungangangira. Di ba? Pero kung ikaw mabuti kang ama, no, i-reconcile mo, no, i-reconcile mo yung bawat anak na nag-away-away sa loob ng pamilya. Yun naman talaga ang role ng isang magulang. Pag mayroong hindi pagkaunawaan, mayroong hindi na nagkaintindihan, talagang isitol sila. Bagamat may mga anak talaga na mga iba ang ugali. No? Pero ang trato ng bilang isang magulang is gusto nila na masitol. Kaya masitol talaga. No? Payuhan nila itong mga mababait na huwag na. Payuhan nila itong pangit ang ugali. Huwag ka naman ganyan, no? Anak, oh. Huwag kayong magganan kasi magkakapatid lang tayo, magkakapatid lang kayo. O, hindi ba? Ganyan. Pero kung talagang pangit, masama na talaga ang ginawa ng isang anak, mayroong disiplina. Pero hindi umabot sa tinatawag na kung mayroong mang pagdisiplina sa ating mga anak, hindi naman tayo papayag na ipakulong natin. Hindi naman tayo papayag na papatayin. Kundi tulad ng ating mahal na presidente, siya po'y tatay ng ating bansang Pilipinas. Kaya itinuturing niyang mga anak ang lahat. So kung ito si Sara, itinuturing ng ating presidente na siya'y anak, no? Vice President under siya eh. So anak rin siya, pero sabihin ta lang nakakatandang anak. Oh. At siya po'y masama, no? So mayroon talagang i-question siya. Ngunit gusto ni Marcos, ni BBM, na hindi umabot sa punto na siya po'y papatayin, siya po'y ikukulong, siya po'y kunan ng karapatan na sa kaniyang posisyon. Yun ang unawaan ko patungkol sa atin na presidente, mga kalahi. No? Yun talaga. Kaya huminahon naman kayo, mga vlogger, mga BBM vloggers, BBM supporters, and BBM loyalists. Minahon kayo kasi ganyan talaga, no? Kung ganun man ang desisyon ng ating mahal na presidente, irespeto na rin natin, no? Mabuti yan, no? Huwag naman hindi na kailangan na kinamumuhian natin ang atin pong kapatid na Pilipino. Sila mga Duterte family, Pilipino din sila. Bagamat masasamang ugali, no? Ano lang tayo? Parang mayroong border eh. Ang magawa lang natin sa pamilyang 'yan, no? Kung mayroon silang mga ginagawa, especially the previous administration of Rodrigo Roa Duterte, kung mayroon silang mga ginagawang ayaw natin o masasama, yun, dyan lang tayo sa pag-remind sa kanila, o dyan lang tayo sa questioning sa kanila para hindi na maulit ang mga pangyayari sa previous administration. Kaya mayroong hearing about sa extrajudicial killing, mayroong hearing dyan sa Quadcom about sa war on drugs, no? Kaya kailangan na magpatuloy yan para masugpo ang pangyayari sa panahon ng previous administration, si Rodrigo Roa Duterte. Kasi noon talaga no, maraming nag-aabuso sa kapangyarihan sa panahon talaga ng previous administration, no. Nakita naman natin, no, sa mga at saka hindi naman ito pang-judge, kundi atin po narinig at nakita, napanood sa mga hearing na inaangkin ng previous administration ng mga pangyayari. No? Kasi maraming naunawaan natin na maraming mga pang-aabuso sa kapangyarihan noon. Papatayin ka lang basta hindi ka na nagugustuhan sa mga military, bantay ka. Kasi inutos na baka lagyan ka na lang ng rason para ka patayin. Yun ang nangyari sa ibang mga inosenteng na mamatay during the time of previous administration, war on drugs. Nangyari ang extrajudicial killing, no? Yun, no, mga kalahi mga Pilipino,
Yun lang ang ano ko, no? Kaya ang ginawa ng atin pong mahal na presidente, ito po'y biblical, no? May babasahin ako mga kalahi, may babasahin ako na verses sa Biblia dahil napaka-importante ito eh. Ito po, no? Ito pong verses sa Biblia sa manood din sa video na to ay ito po in line po ito sa ginagawang desisyon ng ating Pangulo BBM, no? Ang sabi sa Biblia patungkol sa yung ginawan ka ng masama. Dito po babasahin ko sa 1 Peter chapter 3 verse 9. Dito po ang pagkasabi ay ganito: Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this we're called, so that you may inherit a blessing. Tagalogin ko mga kalahi, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumawa sa inyo ng masama, at huwag din ninyong gantihan ang pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila sa Diyos, dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito, at para kaawaan din niya kayo. Yon mga kalahi ang sabi sa Biblia. Kaya magtaka tayo bakit nabanggit ng ating Pangulo ang ganitong mensahe. Di ba? Nagtaka tayo. Kasi ang ating mahal na presidente, parang ano siya eh, tumama siya sa nakasulat sa Biblia. Ito po'y ina-apply ng ating presidente. Applicable po ito sa lahat. Na pag mayroon talagang gumawa sa inyo ng masama, sa bawat isa sa atin, huwag ninyong gantihan ng masama. At huwag din ninyong gantihan ang mga pang-iinsulto sa mga nang-iinsulto sa inyo. Napakalaking insulto ang ginawa ni BP Sara Duterte against sa ating PBBM. Napakalaking insulto, napakasama sa ginawa, paninirang puri na umabot pa sa patayan na words. Kaya ang ginawa ng ating Pangulo ni PBBM, hindi niya ginantihan. Ito po'y tugma sa nakasulat sa Biblia. At ito pong klaseng ugali na to ng ating mahal na presidente, ito po'y ginawa niya dahil hindi ko naman alam kung alam ba niya ito na nakasulat ito na huwag natin gantihan. Ayun mga kalahi, ang sekreto. Kaya huwag na kayong kumbaga para kayong nadiskurahe, no? Huwag na kayong mainis sa ating mahal na presidente dahil maganda at mabuti ang kanyang ginawa. Ito po'y makadiyos dahil tayo'y pinapatawad din ng Diyos, no? At saka ang payo ko naman sa mga Duterte family, kasi parang banggaan ito sa parang mga malalaking fighter na elepante, malalaking nagbanggaan. Ang payo ko naman sa kabila, no? Kasi sa Duterte family, baguhin niyo yung style niyo sa buhay. May panahon pa, lalo na sa ating sa ating former President Rodrigo Duterte, may panahon ka pa, Tatay Digong, na magbago. Baguhin mo yung pananalita mo dahil matanda ka na. No, dapat sa iyo magsisi ka sa lahat mong ginagawa. Magpakumbaba ka. No? Ibaba mo yung sarili mo. Kasi yung edad mo ngayon, hindi na pwedeng magpalalo ka o magmamataas ka sa sarili mo dahil wala ka na eh. Laos na dahil matanda na. Saka wala ka na rin sa posisyon. Dapat sa iyo, matanda na, malapit na tayong matapos dahil 78, 79 years old ka na. Magbago ka. No? Pagsisihan mong lahat mong ginagawa na inaamin mong marami kang pinapatay. No? Tanggapin mo ang salita ng Diyos. No? Makinig ka dito. Tapos, applicable ito para sa buhay mo, para prepare mo yung sarili mo. Tapos,
tanggapin mo sige ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo bilang hari o tagapagligtas sa kaluluwa. Tanggapin mo siya, Panginoon, sa buhay mo. By confessing Him as your Lord. According to John chapter 1 verse 12, to those who believe Him, who accept Jesus Christ give a right you to become the children of God. Magiging anak kayo sa Diyos pag maniwala, sumampalataya ka ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Yun. Mag-ano ka na, Tatay Digong, magbago na, magsisi. At kayo naman mga anak ni Rodrigo Duterte, no, huwag kayong magbigkas ng mga salita na napaka-worse. No? Huwag kayong magbigkas ng mga curses dahil babalik din sa inyo. No? Ang sabi ng Diyos sa Biblia, kung ano yung itatanim mo, kung ano yung ihahasik mo na buto or seeds, ganun din ang aanihin nyo. Kaya, ikaw din, Sara Duterte, pinili ka ng sambayanang Pilipino na naging Vice President, pangalawang mataas na posisyon sa bansang Pilipinas, pangalawang Pangulo. No? Ingatan mo yung bunganga mo sa pagsasabi, sa pagsalita ng mga walang kwentang salita. Nakasasama sa imahen ng mga Pilipino, lalo na sa pangalan niyo. No? Kaya dito lang tayo mga kalahi. At sana huwag niyong kalimutan na pag tayo po'y may takot sa Diyos, pag tayo po'y gumawa sa kalooban ng Diyos, aahon tayo sa kahirapan. God will heal our land if we come near to God and repent, humble ourselves before Him. Then God will forgive us, and God give us abundant blessings, not for the individuals, but also for the whole nations. Kaya mga kalahi, maraming salamat. Sabi ko na sa inyo na sana huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa channel. Napakaliit pa ang channel ko mga kalahi. Sana suportahan ninyo ito para ako din ay magpatuloy na magbigay ng komentaryo pang nasyonal, pang lokal. God bless, and to God be the glory.